The reason I live is to worship you. Kakapo na po. At yun po ang dahilan bakit po tayo nandito ay dahil po paglilingkuran po natin ang ating pong Panginoon. At ating po pakinggan yung ating buhay. Salamat po sa choir, Just One More Soul. Ayan po ang mensahe ng awit. Amen. Pati bagong mga kaluluwa ang ating hahanapin patungo sa Panginoon. Dahil may mga kaluluwa po na wala na mo wala na sila. Kaya patuloy po tayo magdala ng mga kaluluwa sa Panginoon because it's worth it, mga kapatid, na ang mga ginagawa natin sa Panginoon ay laging may kabuluhan. Ngayon po ay pakinggan natin yung ating special number. Ayan, so nung Sunday solo, no?
Ngayon ay do it. Next Sunday, trio. Tingnan natin. Ito po yung mga awit po natin. So, umawit si Royce. Yun sa Ano ba umawit, Royce? Hindi. Ano, are you ready? Ang title po nito ay Because He Lives. Hindi ito yung hymnals, ano? Hindi. Hindi ito yung hymnals. Hindi. Alright. Okay na? Meron. Ano kalay ba yan? O, sige, mag-praise muna tayo. Bago mag-special number. Hindi nyo na ayos ang tulay. Mira. Ay, So, wala po kayo birthday ngayon, ano? Wala ba? Wala, no? Wala. Salamat naman. May birthday eh. Umalis tayo may birthday. Naglaho na. Okay na? O, sige. Ayusin mo ang buhay mo siya. Sige. Blessed morning po sa bawat isa. Amen. Po kami ng papuri para sa Panginoon. Amen. Because He lives, because He rose in mighty triumph from the grave, I put my trust in Him and seek to follow Him in faith. Because He lives, show us strength against the tempest. He is our refuge, and He dwells in every
thoughts so big that I cannot think. It's starting and it's tender mercy and I'm true. Because it lives, because it Because lives. it lives, I can bear whatever will make me mine. I am in search of in the arms of love divine. Because it lives, Because it lives. because it lives, we will banish every shadow of my pain. Every sorrow will be swallowed up in green. For in His love is healing, for the waves of Yes, I know, peace I know. because He lives. Because He lives, I will be no darkness. Because He lives, I will walk in light. Because He lives, I will praise His kindness. Because He lives, oceans ever round. Because He lives, I will seek His righteousness. Because He lives, I follow where He leads. Because He lives, I shall conquer evil. Because He lives, Rejoice in Christ and glorify His name. and with the willing voice of gratitude proclaim, my Savior lives. Because He lives, He will banish every shadow of my pain. every sorrow will be swallowed up in Him. For in His hand is healing for the weary soul. Yes, I know. Yes, I know. Because He Ayan po, because He lives. Ngayon po ay April 14. Pangalawang linggo po ng buwan ng April. Kaya ngayong umaga po ito, welcome po tayo sa ating pong worship service. Marami po wala, at maraming nagwawala sa pananampalataya. Ganun pa man, tayo po ay tutuloy dahil ito po yung kalooban ng Panginoon. So, verse 9 po ng 1 Thessalonians chapter 1. Akin po babasahin po ito. Sabi po dito, for they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how we turned to God from idols to serve the living and true God. Doon po tayo sa to serve the living and true God. Sabi sa Tagalog, sapagkat sila rin ay nangabalita tungkol sa amin, tungkol sa kung paano nakapasok kami sa inyo, at kung paano nagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang mga lingkod sa Diyos na buhay at tunay. To serve a living and true God. Ang pag-aaral po natin dito is
saved to serve. Saved to serve, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Ama namin, maraming salamat sapagkat napatunayan na po namin sa buhay namin ang katapatan at kadakilaan po ninyo, Panginoon, sa araw-araw. Napatunayan namin, Panginoon, kung gaano kayo kadakila sa aming mga buhay at kung paano kayo tumutugon sa aming mga pangailangan. Paano kayo tumutugon sa aming panalangin. Kaya ngayong bagay ito, Panginoong Diyos, hayaan po ninyo na pagpalain kami, Panginoon, ng inyong pong mga salita. Gamitin po ninyo dakilang Diyos sa iyong abang lingkod bilang inyong instrumento. Kayo pagsalita, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong abang lingkod, Panginoong Diyos. Salamat po sa kalayaan na kami po magkakatipon, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito. Bagamat may mga kapatid kami, Panginoong Diyos, na talaga wala po silang panahon para sa inyo. Palalahanan po niyo sila, Panginoong Diyos. Kayo po ang may karapatan na sa kanila po, Panginoon, magbigay ng anuman pong mga parusahan, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa. Nagpupunay silang pananampalataya. Dapat po sila ay sumusunod, Panginoon, sa inyo. Purihin ka, Panginoon, sa mga kanton po na ito. Ang banal na Espiritu ay amin pong inaanyayahan na kami, Panginoong Diyos, ay bigyan ng kaalaman, karunungan, Panginoon, sa mga salita mo ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Saved to serve. Yun po ang title po natin ngayong umagang ito. Sapagkat mahalaga po sa isang mananampalataya na tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod po sa Panginoon ay hindi po ito sa pilitan, kundi ito po ay kusang loob, sapagkat tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon para paglingkuran siya. Sa katutuwa, sapagkat hindi naman tayo karapat dapat maglingkod sa Diyos. Ang paglilingkuran dapat natin, yung atin po tatay natin, yung Diablo. Pero mga kapatid, sa totoo lang, tayo po ay ginawa ng Panginoon ang karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Magmula pa noong nilikha ng Panginoon ng tao, si Adan at si Eva, ang layunin ng Panginoon talaga ay pupurihin siya, paglilingkuran. Yun po ang pinaka-purpose po ng Panginoon. Kanya lang po nagkasalang tao, kaya nawala po yung paglilingkod ng tao sa Panginoon. Kaya ngayon, ibalik na po tayo sa paglilingkod, kaya naman, wala tayong magagawin sa buhay na ito hanggang doon sa kabilang buhay, kundi maglingkod at paglingkuran ang ating pong Panginoon. Sabi nga po, the kingdom of those saved to serve is a realm of activity. Sa Bible po, meron po mga nabanggit po dito na ilinalarawan po ang paglilingkod kagaya po na tinatawag na farmer o magsasaka. Pagdating po sa tinatawag na mga halaman. At kung titignan natin, ang pagtatanim ay mayroon po yung sakripisyo. Mayroon pagtatsaga. At ganoon din po sa paglilingkod. May pagtatsaga, may pagsasakripisyo. Sapagkat walang sakripisyo ay hindi po tayo makakapaglingkod talaga sa Panginoon. Opo, at hindi lamang po yan, kundi hinatulad po sa isang sundalo pagdating po sa tinatawag na labanan. Ang sundalo ay meron po silang proper training, meron po silang disiplina, meron po silang tinatawag na pagkatsaga sa kanila pong pagkikipaglaban. Okay? At higit sa lahat, pag nagkikipaglaban, may bala. Di ba? Ganun din sa atin. Sa paglilingkod natin, meron din tayo tinatawag na pagkikipaglaban, yung ating kahaway. Kalaban natin yun. Tamang tayo nagkikipaglaban, meron tayong disiplina sa buhay, mga kapatid. Ano? So, yun po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Pabasa po natin yan sa 1 Timothy chapter 2, 3 to 4. And ganoon din po sa tinatawag na atleta. Yung atleta, pagdating po sa tinatawag na paglalaro o sa pagdagbo, ay meron po silang disiplina din, di ba? Kaya sinasabi ng Bible, kung tatakbo ka, dapat walang dalang bagahe. Wala tumatakbo na mayroong dalang mabigat na bagahe sa buhay. Ibig sabihin kasalanan pagdating po sa pagtakbo natin sa Panginoon. Walang kasalanan tayong daladala. Sapag ito yung magiging sagabal po natin. Ito yung magiging pabigat po natin para hindi po tayo makapaglingkod ng totoo sa Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, ang
ang mananampalataya o ang mga Kristiyano ay kinakailangan po na hindi lamang po tayo tumatakot po ng walang kasalanan o wala tayong mabigat, kundi tayo po, sabi ng Bible, tayo po ay maging mamunga. Ang Kristiyano ay habang naglilingkod, siya po ay maging fruitful. Sapagkat ito po ang sinasabi ng Colossians 1:10. Okay? Sabi sa Colossians 1:10, mabasahin po natin. Ayan, wala na. Ayun pala. Okay? Dili po, inom na po muna ako. Ayan. Sabi niya, that ye might walk worthy of the Lord, all pleasing, being, ano sabi niya? Fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. So dapat tayo ay nagbubunga. Ang isang mananampalataya na hindi nagbubunga ay tila baga hindi natin masasabi na siya po ay talagang anak ng Diyos. Okay? Sabagat ang lahat ng mga anak ng Diyos ay mayroong bunga na nakikita sa atin. Meron tayong nakikita sa bunga sa atin personally. Nagbabago tayo. Binabago ng Panginoon yung ating pagkatao. Yun po ang bunga ng banal na Espiritu. At pagdating naman po sa paglilingkod sa Diyos, meron tayong bunga na dadadala sa Panginoon. So darating ang time na sabi po ng kanta, bringing in the sheep. Tayo po ilalapit sa Panginoon at ipipresent natin yung mga bunga na dinala natin sa Panginoon. At tandaan po natin, ang layunin po natin sa buhay na ito ay magdala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Mangaral ng salita ng Diyos, yun po ang trabaho po natin. At ito po yung sinasabi ng Bible, being fruitful. At hindi lang po yan kundi useful. Dapat kagamit-gamit. Ano? Ang isang bagay na binili mo na hindi nagagamit ay walang silbi. Aanin mo ang cellphone kung hindi mo naman ginagamit. Di ba? Ginagamit natin yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi yan basta-basta ginagamit kung saan-saan. Sabagat ang binibili natin na magagamit na yan ay ginagamit natin yan para sa ilaluwalhati ng Diyos. Ganon din ang buhay natin. Dapat nagamit-gamit sa Panginoon. Lahat ng parte ng katawan natin ay nagamit-gamit sa Panginoon sapagkat yun po ang disenyo ng Diyos sa atin. Yan po ang ginawa ng Panginoon para po tayo ay maging useful sa kanya po tinatawag na ministry. Sabi po dyan sa 2 Thessalonians, so 2 Timothy 2:20-21. Yan, pakilagay mo sa Trixie. 2 Timothy chapter 2 verses 20-21. Ang sinasabi po dito ay ganito. If any man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet the master's use, and prepared unto every good work. And verse 22, flee also from youthful lust. Sabi sa Tagalog po nito sa verse 21, kung ang sino man nga ay malinis na alinman sa mga ito, ay maging sisidlang ikapupuri at ikibamanal, marapat gamitin ng may-ari na naghanda sa lahat ng gawang mabuti. O di ba? Yung vessel, yung baso, ginagamit yan para hindi inuman. Kagaya yan. Ang isang tao hindi gagamit ng baso padumi. Di ba? Gaya nito. Hindi tayo gagamit ng baso na madumi. Ang Diyos hindi gagamit ng isang tao na marumi ang buhay. Okay? Kailangan mo nang linisin para maging kagamit-gamit yung master's use or master's piece na sinasabi, maging useful. At hindi lamang po tinatawag na fruitful, hindi lamang useful, kundi profitable. Okay? Dapat yan ay, pag sinabing profitable, siya ay, kagamit-gamit. Okay? Sabi niya po dito, na tinatawag na 2 Timothy 4:11. Okay? Sabi niya, ay ganito. Only Luke is with me.
take Mark bring him and be, for he is profitable to me for the ministry. Tignan nyo, ano? Si Lucas, sabi niya po, si Lucas lamang ang kasama ko. Kaunin mo si Marcos at pagsama mo sapagkat siya'y mapapakinabangan ko sa ministeryo. See that, mga kapatid? Di ba? Kasi iniwanan po si Pablo sa panahon po na ito. May sakit siya, iniwanan siya ng mga kasama niya. Tanging si Lucas lang po ang naiwan sa kanya. Bakit? Si Lucas, doktor siya eh. Siya ang tagapag-alaga po ni Pablo. At kaunin mo si Marcos, sabi niya, bakit? Kasi kapakinabangan siya sa ministeryo ng Panginoon. Gusto ko nila sabi, ang bawat isa sa atin, pwedeng gamitin ng Diyos sa anumang bahagi ng ministeryo. Amen. Kaya nga meron tayong mga ministry na kung saan ka nararapat, doon ka gagamitin ng Panginoon. Amen. Sa paglilingkod sa Diyos, sa pag-awit, sa song leading, lahat yan ay mayroong tinatawag na lahat yan ay useful and profitable, mga kapatid. Sapagkat sa isang Kristiyano na walang gamit, sabi ko kanina, ay wala namang saysay. Tama ba? Walang silbi. Yung iba nagagamit sila through giving, mga kapatid. Yung iba naman through yung mga physical na mga gawain, di ba? Yung iba naman sa tinatawag na pananalita, di ba? Pag-akay ng mga kaluluwa, kanya-kanya po tayo ng mga gawain sa Panginoon. Profitable lang tawag yan, kapakipakinabang, mga kapatid. Opo. So, yung iba naman, hindi naman sila bagay dito, hindi naman sila dito sa ganito, yung iba naman dito, kaya kanya-kanya. Yung iba naman, magaling mag-decorate, yung iba naman, magaling maglinis, ito lang talaga sila. Pero pwede pang i-expand yun, pwede pa yun, explore pa yun. Meron pa mga ibang mga bahagi ng buhay natin na pwede tayong magamit, hindi lamang sa isang bagay. Sabi nga, maraming tao na meron pong mga tinatawag na multi-talented, maraming alam. At yung nakakatuwa. Pero maraming alam sa music, alam lahat tugin. Alam lahat sa gitara, sa ukulele, sa organ, lahat yan, alam nila. Yung mga ganon, multi-talented ang tawag niya, at magaling sa computer, mga ganon. Yan ay naman pagkinabangan sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung meron tayong mga talento na dapat ipagamit natin sa Diyos, paggamit natin. Huwag natin ipagkain, huwag natin ipagdamot. Sapagkat ang Diyos naman ay nagpapala. Pinagpapala ng Panginoon yung mga anak niyang masunurin. At pinapalo naman yung mga masuwayin. So ganun lamang yan. Kaya nga mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Bible na dapat tayo ay fruitful, useful, and profitable. Kung tayo po ay ligtas na naglilingkod, ang tawag po sa atin ay workers. Tayo po ay mga manggagawa. 1 Thessalonians 1:3. Hindi po mabasahin po ito. Okay. 1 Thessalonians 1:3. Nandiyan na ba? Remembering without ceasing your work of faith, in labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God, of our Father. Okay? So, pinapaalala po sa atin na tayo po ay mga work of faith, mga lingkod ng Panginoon, mga workers. Hindi po tayo dito, wala tayong sweldo rito. Sa church, walang sweldo, mga kapatid, tayong aasahan. Sabagat ito po ay ministeryo ng Panginoon. Amen. Ang may sweldo sa trabaho. Pero sa Diyos, hindi po. Kung ano ginagawa natin dito, yun po ay ginagawa natin para sa Panginoon. Amen. Kaya ang tawag yan, labor of love. Ginagawa natin out of love natin kasi mahal natin ang Panginoon. Amen. Hindi ka dito babayaran para lang gumawa ka dito. Hindi po. Kami lang pasubagi, gumagawa kami dito, hindi kami binayaran dito, mga kapatid. Walang nagbayad sa amin dito. Sapagkat ang bayan, wala dito, nandoon sa kabila. Amen. Sa kabilang buhay. Doon tayo babayaran ng Panginoon. Doon natin makikita yung ating mga pinagpaguran po dito sa ministeryo ng Panginoon. Kaya ang pagpapagal, ang pagpapagal sa Diyos ay may kabuluhan po ito, mga kapatid. Yung pagpapagal natin dito sa mundo ito, lahat ng ginawa ko sa mundo ito, nag-ipon ka ng pera, maiiwan lang yan sa mundo ito. Hindi natin mapakinabangan yan. Kaya pinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, na itong mga bagay na ito ay importante ito sa atin bilang Kristiyano. Oo.
So, yung katotohanan na tayo po ay mga lingkod ng Panginoon, ano nga, ay meron pong pagkakaiba o meron pong tinatawag na Greek word po ng salita po na may mga salita po galing po sa Greek. Na kung tawagin po, ito po ay mimetes. Okay, Greek word ng mimetes is followers. Yan. Para meron kayong idea. Okay? Yung Greek word ng mimetes is, sabi sa Bible, ay followers. Sabi po ng Ephesians 5:1. Okay? Sabi po natin, Ephesians 5:1. Yan. Yung Bible po kayo, hanapin nyo yan. Sabi niya yan, 5:1. Be ye, ano sabi niya? Therefore, followers of God as dear, children. Followers. Bimitas po yan sa Greek word. And, makatas. Yan. Diba? M-A-Q-A-T-A-S. Yan. Ang ibig sabihin niyan ay disciple. Mga alagad. Disciple. Alright. Okay? Meron kayong mga natutunan, ano? First John, John chapter 8:31. John 8:31. Disciple. Then said, basahin natin sabay-sabay, read now, read. Then said Jesus to those Jews which believe in Him, if ye continue in my word, then are ye my, disciples indeed. Yan. In Greek word, makatas, mga kapatid. And, oikumos. Ano naman yung oikumos? Ito ay steward. Yan. Steward, katiwala. Oikumos. Oikumos, kumusta? Diba? Oikumusta? Okay. Oikumos. Alright? Sige, basahin po natin dito po sa tinatawag na John, 1 Peter 4:10. 1 Peter 4:10. Yan. Basahin natin. Read now. Okay. And every man that receives the gift, even so minister the same one to another as good, stewards of the manifold grace of God. Oikumos ang tawag niya. Steward, followers, disciples. And then, sunod yan ay dulos. Dulos. Na ang ibig sabihin ay servant. Yan, servant, dulos. D-O-U-L-O-S. Dulos. Sa Luke 17:10. Yan, dulos. Seventeen, sabi niya, so likewise ye when ye shall have done all those things which are commanded you, say we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Servants po ang tawag dyan. Alright? Dulos, ibig sabihin. Now, what does being a servant mean? Anong ibig sabihin ng servant, mga kapatid? Ibig sabihin, number one, servanthood is an outward evidence of a shift of focus away from self. Sa madaling sabi, pag servant, self-denial ang tawag niya. Hindi mo dapat inuuna yung sarili mo. Pag sinabing servanthood, inuuna natin ang Panginoon. Inuuna natin ang iba bago tayo. Kaya bago makamtan yung tinatawag na joy, J-O-Y, is Jesus and others and you. So ganyan po yan. Unahin yung iba, una ang Panginoon, yung iba bago sarili. Ang tawag dyan, servanthood. Kasi ang Panginoon din ay ginawa niya po yan eh. Naglingkod siya sa mga disipulo, sa kanyang mga alagad. Nagugas siya ng mga paa ng mga disipulo. Alagad niya, inugasan niya. Pagpapakita ng pagpapakumbaba o servanthood, ganoon din tayo.
ang pagiging servant is humility. Walang naglilingkod na mataas siya doon sa amo niya. Pinuutosan niya yung amo niya. O bakit ka umuwi ka na naman ng gabi na? Pinapagalitan niya. Walang ganun. Ang amo yung nasusunod. Ang sumusunod yung servant. Hindi ba? Ang servant ay tayo. Ang amo natin ang Panginoon. So sinusunod natin siya with humility. May pagpapakumbaba. Hindi tayo nagmamalaki sa Panginoon. Kaya kung tayo ay nagmamalaki sa Diyos, hindi tayo pwede maging servant. At kung servant ka, hindi ka di pa pwede maging amo, something. Di ba? Kasi sa ugali mo pa lang, hindi ka talaga pa pwede maging amo pagdating ng araw. Ayun ang paglilingkod mo, hindi mo kaya munti. Di ba? Eh lalo pagka ikaw ay naging amo na, eh, wala rin susunod sa'yo. O ganun din yan. Ganun sa church mga kapatid. Kaya nga yung tinatawag ng disciple comes from the word discipline. Disiplinado. Okay? So, kung ikaw ay leader, dapat magmula ka doon muna sa follower. A good follower is ano? A good leader someday. O, di ba? Kasi kung ngayon pa lamang, eh, matalino ka na sa leader mo, wala yan. Ibig sabihin, hanggang doon ka lang. Di ba? Natuto ka lang ng kaunti, malaki ka na. Alam mo, marunong ka na masyado. Hindi ganun mga kapatid ang servant. Hindi ganun yung follower. Ang Panginoon pa rin matalino sa atin. Kaya tandaan nyo mga yan people, kayo mga natira dito. Huwag kayong masyadong magpapalaki doon sa mga leader. Hayaan nyo sila na kayo utusan. Darating yung tayo magiging leader ka din. At yung ginagawa mo ngayon sa leader mo, gagawin din sa iyan someday. Tandaan mo yan. Okay? Ngayon kung good follower ka, someday magiging good leader ka. Ganyan po. Di ba? Kasi gano'n naman ang buhay eh. Kung masyado kang proud sa sarili mo, masyado kang matalino sa sarili mo, hindi ka talaga uusay. Tandaan mo yan. Okay? Kaya kami nung matitilo sa ganito ni Pastor Agi, naging magdunuri kami sa pastor namin. Hindi kami natin sa ganito kung kami hindi masunuri. Pero is brother sila, di ba? Maging leader din kayo. May nga potential na bawal din sa inyo. Hindi ba kayo maging leader sa church, pero pagdating sa ibang lugar, magiging leader din kayo. Okay? So yun po, servanthood. Kung tignan po natin sa Matthew chapter 22, 37, Matthew 22, 37. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Yan, okay. Makasusunod pa niyan. Ibig sabihin, itinuturo ng Panginoon kung paano maging alagad ng Panginoon Diyos. Una, mamahalin ng Panginoon ng buong puso, ng buong isipan, at ng buong kaluluwa. Yan po ang requirements, mga kapatid. Kasi pag hindi mo ito nagawa, the rest hindi mo rin magagawa. Yung susunod ka sa Panginoon, kapag hindi mo ito ginawa una, hindi ka makakasunod sa Panginoon. Kasi bakit ka susunod sa Diyos? Hindi mo naman siya mahal. Ang pagsunod mo ay may kaakibat na opa. Kaya kung sumusunod kasi mahal mo. Diba? Kaya kung sumusunod sa nanay mo, sa tatay mo, sa magulang natin, kasi mahal natin sila. Hindi tayo sumusunod dahil inuutusan lang tayo. Hindi yun. Ang pinaka-bottom line dyan, mahal natin sila. Ganon din sa Diyos. Kaya tayo sumusunod sa Panginoon dahil unang-una, mahal natin ang Panginoon, ang buong puso. Kasi kung susunod ka sa Panginoon, hindi mo siya masusunod na maayos. Magdadabog ka. Diba? Kasi sumusunod ka lang eh. Yung pag-ibig, wala eh. Diba? Kahit naman sa bahay, tulungan nyo yan, mga anak natin. Pag inutusan sila, nagdadabog sila. Kung sumusunod sila, pero ang totoo nun, hindi talaga nila gusto na sumunod. Ibig sabihin, may problema sila.
Ang pagsunod kasi dapat talagang pusang loob yan eh. Na gumagawa tayo sa bahay, di ba? Ginagawa natin ito, out of love. Hindi dahil inutusan tayo ng mga magulang natin. Hindi yun eh. At ang maganda sa mga bata, pagka yung hindi na sila utusan, yung tinatawag na initiative, yung nagpupusa, eh diba? Eh, kaso nga na, problema, parang tako, pag hindi mo pinag kung di pa maun. Kung sabihin, pag di mo ito sa hindi na magagawa. Eh, di ba? Ay, nakakatuwa yung bata na talagang hindi mo na siya pwede utusan pa kahit na yung mga damit na yung inuman. Saan ba nakalagay? Kung saan-saan lang. Ayaw pa yan ng ganyan. Oo, ayaw ko ng ganun. Naiinis ako. Pagka maraming kalat, pagbira. Hindi masaya buhay ko pag ganun. Oo, sa bahay dito mga tanungin niya. Ayaw ko nang ayaw mga, may pinapagdamagan pa yung hugasin. Ako, ang bihira. Kung pwede lang magmura. Oo, sa totoo lang ayaw ko yan. May mga tagi-ipisin pa. Ay, nako. Ano ba bihira yan? Yan, ayaw ko na nakikita na may parang mga nalipira doon. Yung mga tubigan na maraming pinalalagyan, pinapagalitan mo yan. Hindi. At ang ayaw ko ng gano'n. Kasi pagtulog ko, mapayapa, malinis, lahat. Pero may tao talaga na balitan naman. Hindi nakatulog pag malinis. Bawin na akong gano'n. Totoo lang. Oo. Meron mga nakipicture sa TV at talagang daming sukal na gano'n. Ang sarap patulog niya. Nung nilinis, parang hindi atas masaya. Oo, may tao ganyan. Yung binabay study ko doon sa Droge dati, mga bata. Ako, grabe. Anlilipahin. Walang ka naman. Sabi ko, yakap sa akin. Yakap ko naman. Siyempre, pastor, di ba? Totoo yun, hindi ako nagpapakita ng tao. Totoo yun, yakap ko sila. Pinapakupitan ko yun. Pero despite na ginawa mo yun, wala na sila. Di ba? Ganyan naman eh, sa ministry. Ma-encounter natin yung mga bagay na yan. Sa ministry, walang kumbaga, kailangan palawa o pagtawa mo. Nang lumaki sila, wala na sila. Ginatusan mo sila lahat-lahat. Talaga nag-invest ka sa tao. Or despite of those things, wala na sila. Wala na magawa. Di ba? Gaya ngayon, marami tayo dati, pero wala na sila ngayon. Hindi natin kasalanan yun. Pinakilala natin sila sa Panginoon, ginawa natin lahat, sa ministry, lahat ng yan. Ngunit ayaw naman nila magpatuloy. So, hindi natin kasalanan yun. Kasi kami naman, ang ginagawa namin, hindi mag-invest sa mga bagay-bagay. Nag-invest kami sa tao, tayo. Invest tayo sa tao. Yung kasi importante eh. Yung mga bagay, yung lupa, bahay, mahalaga yan. Pero natarating ang araw, iwanan natin yung dito sa mundo nito eh. Opo. Kaya mga kapatid, may mahal, yung servanthood, yun po ay pagpapakumbaba. At yun po ay hindi yung sarili, inuuna natin. Being a servant is to be the way of life. Dapat ito ay way of life na mga kapatid. Ito ay buhay na natin. Pag sinabing servant, hindi po ito occasional. Hindi po ito panahon lang. Ang pagiging servant ng Panginoon hindi panahon lang, kundi ito po ay way of life. Ibig sabihin, every day of life natin ay tayo po ay maging servanthood. It is to be vocation. Pag sinabing vocation, tungkulin. Tungkulin natin yan. Hindi yan pa occasional lang. Being a servant in people rather than things. Tayo po ay servant sa tao, hindi po sa mga bagay. Servanthood is a sacrifice. Servanthood is a, sabi diyan, privilege. Pribilehiyo yan. Pag sinabing pribilehiyo, mga kapatid, ito po ay gaya ng lisensya. Ang lisensya sa pag-drive, binigay yan ng gobyerno. Pag hindi ka karapat-dapat na mag-drive, dahil reckless ka, kukunin sa'yo ng gobyerno yung lisensya. Kaya privilege yan. Ang paglilingkod, ganun din. Tayo ay binigyan ng Panginoon ng pribilehiyo. Ibig sabihin ng pribilehiyo, pabor lang ng Panginoon sa atin.
Hindi naman tayo po pwede talaga maglingkod sa Diyos. Pero pinaburan tayo ng Panginoon para maglingkuran siya. Kasi walang maglilingkod sa Panginoon kung hindi po tayo niligtas ng Diyos. Di ba? Kung lahat ay unbeliever, walang maglilingkod sa Panginoon. Ibang Diyos ang kanilang paglilingkuran. Kaya tayo nilagay sa pagkakataon na ito dito, sa katatayuang ito, dahil ang Panginoon ang paglilingkuran natin. So malinaw po yan. Pribilehiyo yan. At tandaan niyo po, meron po mga hindrance po dito sa paglilingkod sa Panginoon. Meron mga sagabal. Ano po yung sagabal po dito? Number 1, serving the wrong master. Okay? Naglilingkod ka sa ibang Panginoon. Yan ang problema. Tignan nyo Matthew 6:24. Matthew 6:24. Sabi niya, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the one, or else he will hold on the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. O, di ba? So, hindi tayo makapaglilingkod sa dalawa, Panginoon. Isa lang. Hindi ka makapili maglingkod sa dalawa, sa Diyos at sa pera. Kung pera, pera lang. Kung Diyos, Diyos lang. Hindi pwede dalawa, mga kapatid. Ngayon, yung pera, pwede mong gamitin sa Panginoon. Di ba? Pero hindi mo pwede na yung pera ay dadaling ka sa Panginoon. Di ba? Ang Panginoon, ang pera ay pwede gamitin po natin. Kaya nga ang Panginoon ay dapat siyang paglingkuran, hindi ang pera. Sapagkat kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, doon ka lang maglingkod. Aamurin ka na lang ng pera. Di ba? Pero pag sa pera ka naglilingkod, walang ibibigay sa iyong Panginoon. Wala. Sasayangin lang yung buhay natin pagdating sa bagay na yan. Kaya nga, pagka wrong master ang pinaglingkuran mo, maling paglilingkod yan. Hindi lang po yan, hindi lang wrong master, kundi limiting when we serve. Yung nililipatan natin yung sarili natin habang tayo naglilingkod sa Panginoon. Yung bang gusto mong ibigay lahat pero kunti lang. Di ba? Kunti lang muna, ibibigay ko sa Panginoon, saka na lang ako. Saka ko lang ito todo pagka alam ko na hindi mangyayari yun. Oo, hindi mangyayari yun. Kung gusto mo ibigay lahat, ibigay mo na lang sa Panginoon. Hindi ka marulugi, tandaan niyo. Tandaan, wala pong lugi sa Panginoon. Yung oras natin, panahon natin sa Panginoon, hindi tayo marulugi. Mag-invest ka sa mundong ito, kahit billion yan, mawawala yan. Kaya sa lang. At hindi naman po yan, kundi negligence. Yan pa magiging hadlang natin maglilingkod sa Panginoon. Negligence, yung kapabayaan. Okay? Hebrews chapter 6, 11 to 12. Yeah. And we desire that every one of you do show the same diligence to do the full assurance of hope unto the end. Next, 12. That ye be not slothful, but followers of them, who through faith and patience inherit the promise. Yan. So mga pare, kailangan po natin na hindi po tayo dapat naging negligent. Hindi dapat natin pinababayaan ang paglilingkod sa Panginoon. Diyan tayo magaling mga Pilipino, yung negligent. It's a school, di ba? Yung mga gagawin mo na lang ngayon, pero hindi mo gagawin. Yung alam mong gagawin, pero hindi mo ginagawa. Negligent sa tao, yung pinababayaan. Sa Panginoon, hindi dapat ganon. Dapat tutuparin mo yung iyong duty. Hindi po ito obligasyon mga kapatid. Tandaan niyo ibang obligasyon sa duty. Ang duty is, talagang gagawin mo yan. Ang obligasyon, gagawin mo lang yan dahil may sweldo ka. Obligasyon yun. Pero yung duty, ginagawa mo yan dahil sa Panginoon. Mga kapatid, okay? So, hindi naman po yan, maging handang pa rin yung tinatawag na pride and self-centeredness. Yan po ang pagiging handang natin sa paglilingkod sa Panginoon. Yung pagiging ma-pride na.
natin. Yung pagiging makasarili. Kaya nga, pag nag-serve ka sa Lord, dapat selflessness. Okay? Hindi selfishness. Selflessness. Yeah. Selfish. Hindi yung pagiging selfish natin. Okay? Now, Christian is to be at God's disposal. Ano ibig sabihin? Tayo po ay ang Panginoon dapat ang mag-dispose po sa atin. Hindi po yung mundo pong ito. The Christian's work or service is a part of the joy of being in Christ. Kaya nga, there is joy in serving Jesus. May saya, may tuwa sa paglilingkod sa Panginoon. Servant, we must, sabi po dito, ay, dapat dito ay, tawag yan, surat ko, di ko maintindihan. Yan. Dapat sa pamplano, set our goals for our work and service. Yan. Dapat na pamplano na mabuti yan. Ang paglilingkod sa Panginoon, lagi natin tatandaan mga kapatid, ay dahil ito ay kalooban ng Panginoon. Wala tayong ibang gagawin kundi maglingkod sa Panginoon. Habang tayo ay gawin. Lagi inuulit mga kapatid, yun naman talaga eh. Wala naman tayong ibang pupuntahan. Wala naman tayong ibang gagawin sa mundo ito kundi maglingkod sa Panginoon. Tayo may manalangin, Panginoon, muli po sa inyo namin pinagkakatiwala aming mga natutunan. Treasure po namin ito, Panginoon, sa aming mga puso't buhay na kilos Diyos. Sapagkat niligtas po kami para maglingkod, Panginoon. Hindi para maglingkuran. Sapagkat, Panginoon, nilagay po bilang inyo po mga servant, Panginoon. Inyo po mga followers, Panginoon Diyos. Tulungan po ninyo ang bawat sa amin. Kami po ay magpatuloy sa aming paglingkod sa inyo na masaya, na naglilingkod, Panginoon. Ginagawa po namin ang aming po mga gawain, mga ministeryo, Panginoon, na kayo lamang po nakilan doon sa napupurihan. At gawin po namin ito, Panginoon, way of life, Panginoon Diyos. At hindi dapat namin kami, Panginoon, maging makasarili. Kundi, kayo, Panginoon, ang pangunahin na pinaglilingkuran namin, Panginoon Diyos. Maging aming mga kapamanan ng pamataya, Panginoon, tulungan namin, Panginoon Diyos, sa paglilingkod. At tulungan mo rin po, Panginoon Diyos, pakailanan po namin sa araw-araw. Pagkaloob mo, Panginoon, sa amin. Ngayong umagang ito, dakilang Diyos, kami po ay patuloy na nagtitiwala sa iyo. Habang po tayo ay nananalangin, tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, sa umagang ito, alam po ninyo, Panginoon, ang damdamin ng puso ng bawat isa. Narito kami, Panginoon, upang muli ay hingiin, Panginoon, ang inyo pong kapangyarihan, ang inyo pong patnubay sa bawat isa. Nawa, Panginoon, huwag po namin alisin sa buhay namin ang pagiging servant, Panginoon Diyos. Yung servanthood namin, Panginoon Diyos, saan kami magpunta? Naway, umira ito sa aming mga buhay. Tulungan po rin po, Panginoong Diyos, ang bawat isang young people na meron mga ministeryo na ginagawa po sila, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoong Diyos, na gawin po ito ng masaya, ng may pagmamahal, Panginoon. Lord, kami din, Panginoon, bilang inyong mga leader, makita sa amin, Panginoon, yung passion, yung pag-ibig na ilan ito sa aming mga ginagawa. Yung passion namin, Panginoon, sa tao, sa mga kaluluwa, sa mga unbeliever, Panginoon, na madala namin, Panginoon, sa inyo. Sabi nga po ng awit, just one more soul. Panginoon, marami pang kaluluwa ang pwede namin madala sa inyo. Tulungan po kami, dakilang Diyos, na ma-reach out po namin sila patungo sa inyo. Meron din kami, Panginoon, baka na-reach out na, ngunit
nasa kanilang pagpapasya, Panginoon, hindi po sila magpatuloy. Panginoon, hindi lang po namin kasalanan yun. Na sila ay ayaw magpatuloy, Panginoon. Ginagawa namin ang paraan, ang lahat ng bagay para muli sila paibalik, Panginoon, sa inyo. Ngunit mas pinili nila na manatili po sila sa ganun pong sitwasyon. Panginoon, mahal po namin sila, Panginoon Diyos. Hindi po namin sila kaaway, Panginoon. Kaya ay patuloy na nalangin na pagkalupan niyo pa rin sila ng ilang Diyos sa pagkakataon para bumalik sa gawain po ninyo, Panginoon Diyos. Mga darating na linggo, pagwalain po, Panginoon, ang bawat gawain, bawat iglesia, bawat anniversary, bawat Visions Conference, Panginoon. Lord, sa inyo namin na tagubilin ang aming po mga buhay. Salamat muli sa umaga po ito. Kakatiwala po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin, I'm giving sa ating magbibigay. At tawagin po natin si